Bahagyang tumikwas ang kaliwang kiling nito. So, are you single mother or live-in? Single ka kasi sa data information mo. Nito? I'm single mother. I've never been married and I don't have a boyfriend. Naisip niya hindi tama kwento na ang tungkol sa love life niya. Okay, let's proceed to the company rules and regulations. Kindly read the rules and regulations outside my office. For addition, I'm strictly not allowing employee who has an affair to their coworker. Di ko rin tinatanggap ang mga magkamag-anak dito. About the salary, you can receive it every 15 days. Meron kayong once a week day off at kung gusto nyong lumiban, kailangan magpaalam para mabigyan kayo ng permiso at di kayo maawol. Ang salary ng pastry chef, 800. 83 pesos per day with 78 pesos per hour for overtime. Minimum of 8 hours duty per day. Para sa mga chef, fixed ang duty hour ninyo from 8 a.m. to 4 p.m. Ganon ang oras ng production. Ang 3 days duty niyo papasok sa cash ban pero makukuha nyo rin once formal kayo nagre-resign. Magkakaroon din kayo ng 1 week training with pay before ang aktual na trabaho. Hindi tayo free meal dito pero meron akong binibigay na free merienda sa hapon. Libre din ng kape at tubig na inumin. Meron din kayong company-issued uniform and other accessories. Paliwanag ng manager. Okay, sir. Sabi lamang niya. So, may katanungan ka pa ba? Nito. Matamang tumitig siya sa mga tanang lalaki. Are you still single, sir? Ngaling-ngaling niyang itanong. Kinagata ibabang labi para timpe ng kalandian ng isip niya. Napansin niyang paglakbay ng paningin nito sa mukha niya at tumigil sa kanyang mga labi. Nasipat niyang mayat-mayang pag-angat baba ng Adam's apple nito. Wala na, sir. Pagkuway sagot niya. Kung ganon, congratulations, you're hired. Masiglang sabi nito sabay tayo at tagalok ng kanang kamay sa kanya. Tumayo rin siya at dinaop ang palad nito. Banay ditong napisil ang kamay niya bagay na nagpainit sa kanyang sistema. Sir, pwede ko po bang malaman ang buong pangalan ninyo? Lakas loob niyang tanong matapos makipagkamayan dito. Hindi ko ba nabanggit? Kunot noong tanong nito. Kayo po ba yung tumawag sa akin minsan? Yes, I am Alden Richard Montreal, the manager and the owner of RM Pastry Shop. Pagkuwan ay pakilala pa nito. Okay po, pasensya na po sa tanong ko. Naiilang na sabi niya. It's okay. Actually, you have the right to ask my name. Mahirap pagtrabaho sa kumpanya na hindi mo naman alam pangalan ng boss mo. At gusto ko alisin mong salitang po when you're talking to me. Hindi ako sanay. I'm only 24 years old. Okay na sa akin ang sir. Nakangiti ang wika nito. Ngumiti rin siya. Sige sir, thank you for accepting me. Humihingi rin ako ng paumanhin sa naging sagot ko sa last initial interview. Kinakabahan kasi ako eh. Prangkang sabi niya. Tumawa ng pagak si Richard. I did not mind about that. I think that's normal and honestly I like your attitude. At wag kang mailang sa akin. Di naman ako tulad sa ibang boss na talagang bossy. Basta magtrabaho ka lang ng maayos, walang kaso sa akin. At di ako nakikialam. Gusto kong tumagil sa akin ng mga empleyado ko kaya tinatrato ko silang di na iba sa akin. Anyway, you may start tomorrow. My shop OIC naman na mag-a-assist sa inyo bukas. So, good luck. Sabi nito. Thank you. Aalis na ako, sir. Paalam niya. Ngumiti lang to habang tinatanaw siyang papaalis. Pakiramdam ni Shay na gumapo ang blessing niya sa araw na yon. Excited na siyang magsimula sa trabaho. Naging magaan kay Shay ng unang linggo niya sa trabaho dahil halos kabisado niya ang mga recipe ng shop. Nasurpresa pa siya nang piliin ni Richard ang kanyang berry pie recipe. Pagkatapos ng duty niya, nang Sabado ng hapon, inimbita siya ni Richard sa opisina para talakayin ang kanyang recipe. Busy sila ng 1 week training kaya noon lang sila ulit nagkita ng lalaki. Ayon sa mga naunang empleyado, weekend lang daw pumapasok sa shop si Richard at sinicheck ang trabaho ng mga empleyado. Please, take your seat, sabi ni Richard na makapasok siya sa opisina nito. Umupo naman siya. Hindi pa niya hinuhubad ang puting chef jacket niya dahil pagkatapos ng duty niya ay kagad siyang pinapunta roon. Naalibadbaran siya sa suot niya lalo ba't may harinang kumakapit sa damit niya. Hindi siya komportable. Napansin niyang pagsuyo ni Richard ng tingin sa kanya. Nagtatakang tumitig siya rito. You look uncomfortable in that chef jacket. I can wait while you take it off. Pagkawan, sabi ni Reed. Her heart beat so damn fast. Wanting to tell him where to take off, she felt her eyebrows shoot upward.
Instead, the words bunched in her throat. Nilinis niya ang kanyang lalamunan pagkuway tumalikod at mabilis ang inilis sa pagkakabutones ng jacket niya. Pwede mong hubarin sa loob ng comfort room. Bawi ni Richard. Kumagat labi si Shane saka tumayo. I'm sorry. Aniya at sana'y lalabas. Huwag ka nang lumabas, may CR dito. Sabi nito at saka tinuro ang pinto ng CR sa gawing likuran ng table nito. Hindi niya magawang tingnan ng lalaki. Bahagya siya nakayoko habang patungo sa palikuran. Pagkatapos mawad ng jacket, inayos niya ang kanyang sarili. Amoy halina siya. Di pa naman niya nakuha ang bag niya sa locker kaya hindi siya makapag-freshen up. Medyo oily na ang mukha niya. Naghilamos siya at pinatayo ang tissue paper. Basa niyang mukha. Nang komportable na siya, muli siyang lumabas. Pag-upo niya mula sa tapat ni Richard, automatikong nabaling sa kanyang malagkit itong titig. Nahuli niya itong sililipan ng gawin ng dibdib niya, kung saan naaaninag ang malusog niyang dibdib na sinuotan ng pink na bra. Medyo manipis kasi ang puting t-shirt na suot niya. Pagkawan, tumitig to ng diretso sa mga mata niya. Pakiramdam ni Shane, inaapoyan ang katawan niya tuwing tatamang malagkit na tingin ng binata sa kanya. She can't help. She's not prepared for his boldness. My nerves, please calm down. Pinag-aaralan niyang mukha nito at saka tumawa. Komportable ka na ba ngayon? Nakangiting tanong nito. Yes, sir. Naiilang na sagot niya. Okay. So I chose your berry pie recipe. Hindi kasi common dito sa Pilipinas. Maaari mo bang ibahagi ang iyong sariling pamamaraan? Handa ako bilhin ng iyong mga signature recipe. Magkano kada recipe? Sabi ni Richard. Bumuntong hininga siya. Actually, wala akong balak ibenta ang mga recipe. Produkto lang naman to na experiment ko. Aniya. No, I will pay for it. Ako magbibigay ng price. Ano bang mga ginagamit mong berries sa pie? Fresh ba or preserved? I guess preserved, especially blueberries, boysenberries, and raspberries. Of course. Bihira yan dito sa Pilipinas. Mahilig ako sa pie pero wala pa akong nabiling boysenberry and raspberry pie dito. Preserved ng ginagamit ko pero yung buo. Ang mga fresh lang na ginagawa ko, strawberry kung merong available sa supermarket. Minsan meron nabibiling fresh blueberry pero bihira at mas mahal. Aniya. Pwede ka bang mag-bake ng 4 na klaseng berry pie? Meron kasi akong tea party next Saturday sa bahay ko with my business partners para may promote ko rin ang pies. And also, I need your presence in my party. Gusto ko na ron ka kapag may katanungan ng mga bisita, ikaw ang sasagot. Bigla siyang kinabahan. Pero boss niya ang nagsasabi, kaya hindi siya pa pwedeng tumanggi. Pagkakataon na rin yun para mas makilala siya sa industriya. Okay lang sir, kailan po ba ako magbe-bake? Sabi na lamang niya. Friday. Pwede ka bang mag-overtime sa araw na yon? Walang problema. Hindi ka ba hanapin ng anak mo? Hindi naman. Actually, nasanay ng anak kong palagi akong wala. Lalo ng tita ko at nagbabantay sa kanya. Nakangiting sabi niya. Napansin niya ang seryosong mukha ni Richard. Huwag mong sanayin ng anak mong wala ka palagi. Okay lang na magtrabaho ka pero hindi maganda kung halos wala ka ng time sa kanya. Honestly, katulad din ako ng mga batang lumaking walang time ang parents sa kanila. Habang lumalaki ako, nasanay akong wala sila. Kapag kasama ko sila, hindi ako komportable. Anito, saka siya pinayuhan. Naisip ko rin yan. Madalas pag uwi ko, tulog na siya. Mas malapit ang anak ko kaysa tita ko. Pero sinisikap kong magkaroon ng time sa kanya kahit may trabaho ko. No choice. Kailangan ko maghanap buhay para sa kinabukasan niya. Malungkot na kwento niya. Mahirap talaga ang single parent. At sa estado mo, since early ka nagkaanak, mas mahirap. Hindi ka man lang ba humingi ng sustento sa ama ng anak mo? Hindi siya nakasagot. Napagtanto niyang masyado ng personal ang paksa nila. He is gone. Sagot lamang niya. Ngumisi si Richard. Marami talagang irresponsableng lalaki. Mga takot sa responsibilidad. Sabi pa nito. Matamang tumitig siya rito. Hindi na siya nakakibo. Anyway, pag-usapan na lang natin ang recipe mo. 4 lang naman to eh. I'll pay you with check. Okay lang ba? Ani Richard kapag kuwan. Po? Manghang bang bigkas niya. Anong opo? Tudyo nito. Sorry. Sige, okay lang. Malisang sabi niya. Napakong paningin niya sa mukha ng binata. Ang ngiti nito tila ba puno ng hipnotismo. Nagsusulat na sa check booklet ito si Richard. Walang ideya kung magkano ibabayad nito sa kanya.
Nang ibigay nito sa kanyang cheque, nanlalaki ang mata niya nang makita ang halagang isinulat ito. 80,000 pesos ang halaga sa cheque. Ang laki naman ito, sir. Manghang wika niya. Kung ganon, magkano? Nito. Pwede na sigurong 10,000 cents. Common naman ang recipe. Twist at sarili conversion lang naman ang naiba. Niya. Tumawa ng pagkak ang binata. Nagbibiro ka ba? Mas mahal ang multa kapag nahuli kang nagnakaw ng recipe. Tanggapin mo na. Mas mahalaga sa akin ang recipe mo kaysa pera. So see you on Friday and Saturday. May napili ka na bang day off? Nito. Sunday po sana. Sunday? Sige, walang problema. Sa Sabado, dito ka na dumiretso. Susunduin na lang kita ng alas 7. Alas 8 kasi ang party eh. Sige. Tumayo na siya at nagpaalam. Alas 7 ng gabi, nakauwi si Shane. Nag-grocery pa kasi siya. Si Dana nilang inutusan niyang magdeposito ng cheque sa bank account niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa laki ng halagang ibinayad ni Richard sa recipe niya. Sakto nakapaghain na ng apunan ng tita niya. Nagrereklamo pa rin ang anak niyang nagugutom. Dumiretso na siya sa komedor. Ginabi ka na ata. Nag-overtime ba kayo? O sisa ni Dahlia? Kinausap pa kasi ako ng boss namin tungkol sa recipe ko. Binili niya ang plus recipe ko, tita. Pwede na ba kayong mag-deposit nito sa bangko bukas? Masiglang sabi niya. Wow, ang galing naman. Sige, upo ka na. Mamalengke din kasi ako eh. Isasama ko na si Trevor. Umupo siya sa tabi ni Trevor. Mama, fish, sabi ni Trevor habang tinuturo ang pritong isdang tilapia. Pinaghimay naman niya ito ng isda. Nilagay sa plato nito. Maayos nang kumain mag-isa si Trevor. Naalala niyang biglang sinabi ni Richard tungkol sa pagpapalaki ng anak. Kahit papano may panahon naman siya kay Trevor. Nasanay rin si Trevor na kumain ng kahit anong gulay. Hindi ito sinanay sa mga gadget katulad ng ibang bata. Basta't may laruan tong kotse at robot, masaya na ito. Pagkatapos ng hapunan, tinuruan niyang magsulat at magbasa si Trevor. Napansin niya, mahilig sa mga numero si Trevor. Mas interesado to kapag mathematics ang itinuturo niya rito. Iniisip niya baka nagmana to sa tatay nito. Hate niyang math pero hindi naman siya mangmang dito, no? Katunayan na pilitan lang siyang mag-enroll noon ng engineering dahil usapan nila yun ng papa niya. Pero ang totoo ayaw niya sa kursong iyon. 1 plus 2. What's the answer, Trevor? Tanong niya sa kanyang anak habang nakaupo sa kama. Nagbilang sa daliri ang pobreng bata, tsaka pinakita ang 3 daliring nakausli. 3, mama, sagot nito. Very good. Inalikan niya ito sa noo. Pinalakpakan ni Trevor ang sarili. Mamaya nagsulat to sa papel. Nagsulat ng letra hanggang sa nabuo ang first name nito. Naisip niya, wala siyang choice kundi sarili niyang apelido ang ipagamit kay Trevor. Pwede naman daw. Nag-alala lamang siya sa paglaki ng anak niya. Siguradong maghahanap ito ng tatay. Inayaan niyang magsulat sa Trevor. Nagbabad siya sa social media gamit ang kanyang cellphone. Nagpalit ng Facebook account at ang dating gamit niya na hack. Noon lang niya na-accept ang friend request ng mga katrabaho niya. Pagkuha, nagbasa siya ng mga status dumaraan sa newsfeed niya. Nang tignan si Trevor, nakatulog na ito. Inayos niya ang pagkakahiga nito at saka ito kinumutan. Humiga na rin siya sa tabi nito. Hindi pa rin siya makatulog. Nang tignan niya ulit ang Facebook niya, meron na naman siyang friend request. Nang buksan ang account ng sender, nagulat siya nang malamang ang boss niya, si Richard De Silva. Ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya. Online ito at malamang naghihintay na tanggapin niyang request nito. Nag-explore muna siya sa account nito. Tinignan niya ang mga post nito at ang mga litrato. May nakita siya mga litrato kasama ni Richard, ang ex-boyfriend niyang si Robert. Mga lumang litrato na malamang ang mga iyon. Noon lang niya naisip na wala ng litrato ni isa sa kanya si Robert. Naisave niya mga litrato nila sa luma niyang FB account at sa luma niyang cellphone na nasira. Wala man lang siyang naisalba kahit isa. Maya-maya nagdesisyon siyang tanggapin ang friend request ni Richard, saka siya nag-log out. Ginugupo na rin kasi siya ng antok. Biyernes ng hapon, pagkatas maglagay ng icing sa cake, sinimulan ni Shane ang paggawa ng pie crust para sa gagawin niyang berries pie. Kompleto rin ang sangkap na gagamitin niya. Ang ibang kasama niya nakapag-out na. Alas 4 na kasi ng hapon. Di na siya humaling ng assistant na makakatuwang. Hinuhulma niya na sa pie plate ang nagawa niyang dough nang may pumasok. Tahimik na si Arya dahil wala na mga kasama niya. Malakas ang aircon si Arya dahil doon nilalagyan ng icing ang mga cake. Solong-solo niyang stainless na preparing table.
puro salamin ng palibot kaya't maaninag niya ang refleksyon ng lalaking pumasok. Bakit nag-iisa ka? Hindi ka ba nag-request ng katuwang? Tanong ni Richard nang makalapit sa kanya. Sinipat niya ito. Nakasato ng bughaw na polo shirt at itim na pantalong maong. Nanoot sa ilong niya ang masculine scent ng pabangong ginamit ito. Hindi na kailangan. Madali lang naman to eh. Ani niya. Habang hinihiwa ng mahahaba ang do. Nanilapad niya ng manipis. Dapat mas inagahan mong pagsimula. Baka abutin ka ng gabi. Okay lang. Marami kasi akong ginawang icing kanina para sa 5 cake. Nagtataka siya bakit nagtatanggal ng relo si Richard. Paggawa nagugas ng kamay at nagsuot ng hairnet. Tulungan kitang maghanda ng mga sangkap mo. Naku, wag na sir. Kaya ko na to. Awat niya rito. Dito nakinig. Inalis sa kahon ng sariwang strawberries. Hindi ba gagawin pang jam itong strawberry? Tanong nito. Meron akong pinabiling strawberry jam. Ang mga fresh fruits toppings lang. Tugon niya. Okay, ano bang uunahin mo? Strawberry pie. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo at maghahanda ako. Inilagay niya sa chiller ang tapos niyang dough, tsaka simulan magtimpla ng filling. Pinapanood siya ni Richard habang naghahalo ng mga sangkap sa mixing bowl. Naiilang siya dahil madalas nagbabanggaan ang mga braso nila. Paiinitin na ba ang oven? Tanong nito. Oo, pakiusap. Tumalima naman si Richard. Pansin niya ang interes ni Richard na matututunan na ng ganawa niya. Maya-maya bumalik na ito sa pwesto at sa tapat niya. I remember my elder brother. He loves baking too. Actually, siya ang nakaisip ng business na to. Kapag nagbe-bake siya, ako ang assistant. Siyempre, ako na una nakakatikim ng luto niya. Masiglang kwento ni Richard. May kung anong kumurot sa puso ni Shane. Hindi siya kumikibo. Itinuloy niya lamang ang kanyang ginagawa. Sadly, he left me. Ang totoo na namatay siya, naisip kong kalimutan na ang planong na to.